Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na siya with evidence. Nako po mga kabibig, nagsalita na si Pulong Duterte. Si Pulong Duterte o Meksena, sabi ng mga bashers. Delikado daw na kung mapuruhan ni Baste Duterte itong si General Torre na matanda na. Baka ipakulong si si Baste Duterte. Baka kasuhan pa mga kabibig. Kaya sabi ni Pulong Duterte, di magpirmahan kayo kung talagang matapang kayong dalawa at gusto nyo talaga tapusin ang laban sa isang boxing match, di magpirmahan kayo na kung ano mga kondisyon nyo. Kay Torre naman, charitable Torre. Kay Basti naman, tawag doon, hair follicle test sa lahat ng politiko. Di para fair ang labanan, di magpirmahan kayo sa harap ng isang lawyer sa korte para kung ano man mangyari sa inyong dalawa, walang mabiblame. Yan ang punto ni Pulong Duterte, mga kabibig. Kasi marami nagsasabing umatras daw si Baste Duterte kasi nagbigay ng kondisyon, ito pa daw ang naghahamon, tapos kinasahan ni Torre, tapos ngayon si Baste na naman nagbigay ng kondisyon. Kaya sabi ng iba na nagdaduwag si Baste, umatras si Baste. Sinabi ba ni Baste na umatras siya? Hindi naman kayo lang talaga nag-interpret. Kasi itong mga basher na ito, kasi takot kayo na ma-hair follicle test ang amo nyo. Diba? Sabihin yung duwag si Baste kasi tinawag at gusto ni Baste na magpa-hair follicle test ang amo nyo. Ngayon, ayaw nyong ipa-hair follicle test ang amo nyo kasi alam nyong sabog. O, diba? Tapos sabihan niya si Baste nga duwag. Paano naging duwag si Baste? Naging fair lang si Baste. Diba? Kayo ang duwag. Kasi takot kayong malaman na adiktos yung amo nyo. O, kung hindi adiktos, hindi magpa-hair follicle test o daanin nyo sa boxing. Diba kabibig? Sabi ng iba, naku, naduwag talaga si Baste. Hanggang salita lang yung mga Duterte na iyan. O, talaga ba? Naghamon nga si Baste, kinasahan ni Torre. Si Torre may condition kung talaga si Torre ay hindi isang user na tao at hindi pa bibo at pa-epal, hindi sana walang kondisyon. Bakit? Nung hinamon siya ni Baste, may condition ba si Baste? Wala. Si Torre lang ang nagbigay ng kondisyon kasi pa-epal siya, sabi na isang netizen. Gusto niyang gamitin ang mga tao, gusto niyang magpaawa effect. Sabihin na, buti pa si Torre, nakaisip na magbigay ng donasyon sa amin through boxing. Oy, may sagot si Pulong Duterte dyan. Sabi ni Pulong, kailangan pa ba ng boxing para mag-donate? Di yung kung anong nakuha niyang pera na yung pagpadala niya, pagpakidnap niya sa aming ama doon sa Dahig, yun ay idonate niya. Halak ka. Grabe. Ito kabibig ha, ito ang statement ni Pulong Duterte. Baka sabihin nyo naman gawa-gawa ko ito. Hindi, wait mo na kabibig, hanapin ko muna yung statement ni Pulong ha. Talagang mawiwindang ka sa revelasyon na ibinigay ni Pulong. Sabi mo talaga, hala, yan ba talaga ang nangyari? Ito ha, watch this bang. One kabibig ha. Watch this. Papirma ko sa siguro na itong kalaban kasi mapuruhan, mamatay, mapriso ko itsoon, na sila dahilan. Magpirmahay sila sa abogado. Magpirmahan mo na sila sa abogado. What if mapuruhan niya si Torre, mamatay si Torre? They have the reason na ipakulong ang kapatid ko. Kailangan nilang magpirmahan sa abogado sa harap ng abogado. Mas mayo na. Puro mga sila isog. Kaya ko, manghagit na po ko. Lalo na ko hagiton, hindi ko manghagit. Kasi mas maganda yon kasi puro sila matapang. Kasa silang dalawa. Kasi ako, iba yung ko iba yung estilo ko Iba yung hagit ko ha. Nakalimutan ko yung Tagalog ng hagit. Ewan ko hinahamon ko. Iba yung hinahamon ko Kung ako ang maghamon, iba ang hamunin ko. Sabi ni ni Pulong. Gamay po gamay po kayo na yung gihagit. Dito. Nako, ang liit ng hinamon ni Baste, Ang liit talaga ni Torre, Taas manghagit. Tama to iyang kondisyon. Total gusto ni mo mutabang ng baha.
Kamo, ikaw, PNP chief, daghan naman ka kwarta, kabalo man tahan na, pili mong gidawat pag-alsa sa... Tama naman yung kondisyon ni PNP chief. Tama yung pagkasa niya na charity. O ikaw, PNP chief, alam kong marami kang pera dahil nung pinakidnap mo ang tatay ko papuntang Hague, binayaran ka. Akong amaan. Anong hindi na lang ka mo donate diretso sa gibahaan? Gibuhat pa naman kondisyon ng sa ako igsuon, magsumagahan na ram. At bakit hindi na lang automatic magbigay ka na ng donasyon? Oh. Kasi marami ka ng pera eh. Bakit ginawa mong kondisyon sa boxing ng mga aking kapatid dalawa, yung charity mo? Bakit? Ayaw mo bang maibunan yung mga bilyones na pera mo? O karon na kondisyon. Kung musulti na yung mga presidente mag-hair follicle test at tanan, usbol, bisag na upaw na po, usbol na po na to. Oh. No, hadlok man mo. Manang drug test. Namoy gitago. Papirma kung sa... Yung amo mo. Bakit ayaw yung magpa-hair follicle test? Ako nga. Uulitin ko ulit yung hair follicle test. Bakit? May tinatago ba kayo? Bakit takot kayo? Kung gusto niyo mag-boxing, tanggapin nyo ang kondisyon ni Baste Duterte. Oy! Nako, iba din si Pulong maghamon na. Talaga ba? Ito ba, kabibig? Ito ang, may nakita ako, kabibig, na, well, ito naman ang mga komento. Before dumuda, ito muna ang komento ng mga netizen sa pagsalita ni Pulong. Tama yan, dapat idaan sa legal. Mahirap na baka mapuruhan si Diwata. Tama na idaan sa legal kasi mahirap naman pag mapuruhan si Torre at yan ay magiging rason para makulong si Baste. Ito pa. Correct, Congressman Pulong. May utak talaga itong mga Duterte. Talagang alam nila kung ano ang gagawin nila. Alam nila ang every moves nila. Kondisyon sila. Bakit di ba sila marunong magkondisyon? Di naman sinabi atras Hindi umatras si Baste. Kasi ang ibang tao kasi interpretasyon, ay naku, umatras si Baste kasi may kondisyon. Sino ang unang nagbigay ng kondisyon? Naghamon si Baste. Meron bang binigay ng kondisyon? Wala. Kumasa si Torre, nagpa-epal, gusto magkondisyon. Si Baste, sige, kung magkondisyon si Torre, magbigay din ako ng kondisyon ko para fair ang laban. Diba? Aside from gusto ko nang sumuntok ng isang unggoy. Kaya sabi ni Pulong, kung talagang seryoso sila, magpermahanay sila sa harap ng Korte Suprema. Yun mga kabibig. Yun ang komento ni Pulong. So, tama naman ang sinasabi ni Pulong mga kabibig. Diba? Tama lang din para safe ba? Diba sa boxing may mga ganun talaga mga kondisyon. Diba? So, ito na kabibig. Kilala nyo naman sino ba itong taong ito? Si Larry Gadon. Si Larry Gadon, sinakyan na naman niya ang isyu na ito. Oy, Larry Gadon, poverty alleviation, ano bang nagawa mo ngayong baha sa Manila? May namigay ka na bang mga donasyon dyan? Hindi puro lang tayo sakay sa mga topic ngayon sa mga trending news ngayon, Larry Gadon Action naman dyan. Poverty alleviation, 'di ba? So ito kabibig, ang reaction ni Larry Gadon mga kabibig. Sumakay din si Larry Gadon sa sa istorya. Ito na kabibig. Kung sakaling matuloy ang exhibition match na charity boxing fight ni General Torre at ni Baste ay nagvo-volunteer ako na maging referee because I am worried that General Torre might inflict a catastrophic injury on Baste dahil yan si General Torre astig yan. Sabi daw ni Gadon, baka mapuruhan ni Torre si Baste. Wow! Iba si Gadon. Gadon, marunong ka bang mag-referee? Diba? Disbar ka na Tapos magre-referee ka naman. Basta lang makasakay sa trending news, no? Para maging relevant. Dapat sana maging relevant ka dahil sa poverty alleviation ka na naman, diba? Dapat doon ka maging relevant. Hindi yung sumasakay ka lang sa kung anong trending na pinag-usapan. Ako, Larry Gadon. Merong iniinom yan na energy drink. Coffee. Ito, binigyan nga niya ako Itong coffee na ito ay talagang commercial break. Energy drink ito. At kapag nakainom ka nito ay talagang astig na astig. Wow. At talagang malakas na malakas ang katawan mo. Kaya
ako ay nagwo-worry dyan kay General Torre. Baka ma-carried away siya. At masobrahan ang pagsusuntok niya kay Baste. At ayoko naman na magkaroon ng serious injury dyan. Dahil ito naman ay isang sports game lamang. At maganda nga ang layunin ni General Torre Astig na ito ay gawing charity fight. Kaya ako ay willing ako mag-volunteer na referee upang mabilis umaawat sa kasakali magkaroon na ng talagang sakitan. Kaya ako ay mag-volunteer. Referee Larry Gadon. Hindi, coach ka na lang ni Larry Gadon. Wag referee, hindi bagay sa'yo. Coach ka na lang, 'di ba? Mas maganda kung coach kani Torre, 'di ba? Hindi na yung ang tawag doon, referee, hindi bagay sa'yo. Disbar attorney. Ito. Pwede namang undercard, Gadon versus Rocky daw. Punching bag na. Nako, talaga ba Gadon? Ma-worry ka kay Baste? Oy, sweet. So, yun ang mga ilang mga komento ng mga netizen hinggil sa pagsali ni Gadon sa issue na ito, mga kabibig. Hindi po umatras si Baste, ha? Hindi yung ibig sabihin nagbigay ng kondisyon din si Baste ay pag-atras na. To be fair with the laban. At tama din ang opinion ni Pulong na kailangan safe din kapatid ko. Baka kung mapuruhan niya si Torre, ito na yung gagawin nilang ang tawag dito, butas para makulong ang kapatid ko. Magpirmahan sila sa harap ng korte ng isang lawyer. Di ba? Tama din. To be safe. Di ba? Kawawa naman kung matalo si Torre. Tapos after matalo ni Torre, si Baste dadakipin at ikukulong dahil napuruan si Torre. Ano ang iyong komento hinggil dito, mga kabibig? Nako, ewan ko mga kabibig ay kung saan ito patutungo itong mga issue na ito. Tapos kakasakaya ang si BBM sa panawagan ni Baste Duterte na sige, gusto niyo talaga ng bukbukan talaga, boxing, magbigay din ako ng kondisyon para fair ang laban. Itong ibang mga bashers, mga troll daw, duwag umatras si Baste, naduwag si Baste kasi nagbigay ng kondisyon. Ay, bobo. Ang hirap talaga sa taong bayaran ba, mga troll, mga bashers, no? Kahit alam nilang mali-mali yung mga comment nila, basta lang talaga na ibabash nila si Baste. Ganun ba talaga ang kita ng mga utak? Analyze din kayo minsan. Oy, yun lang kabibig ang ating Linis Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!